Welcome to Daniel's Diary. Hi guys! Welcome to Daniel's Diary business episode. So for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-comb binding process. And ang comb binding process guys ay isa sa pinakamadaling binding process sa printing. So meron lang din tong onting materials such as ring, PVC, and the documents with the comb binding machine. So, ito rin ay isa sa hindi siya dekuryente na machine. So, napakatipid niya sa kuryente and user-friendly siya. So, tara, start na tayo. Hi guys! So before binding guys, need nyo muna i-identify kung anong size ng paper ang gagamitin nyo. Usually kasi ang mga machine is naka-standard siya sa A4. Pero, pwede naman din siya sa short. But, hindi na siya pwede sa long. So ako, nag-customize ako, sinukat ko siya. So may short size ako. And pwede nyo rin siyang gawin sa A5. Kung ano yung kasya, kasi yung mga sign na ganito, yan yung sign kung saan mabubutas yung paper, kung saang location siya, kung sa area. Pag ako nagko-comb binding guys, inuuna ko ang cover i-bind. So, pag nag-start ka mag-bind, kailangan mo siyang itapat kung anong size siya, which is ito, A4. A4 ang aking documents, A4 din ang aking cover. So, kailangan ko siyang itapat sa A4. Okay. And then, pag nag-press na kayo nito, kailangan hahawakan nyo to kasi may possibility na gumalaw siya. And, i-make sure nyo na yung documents nyo or yung cover nyo ay sagad hanggang doon sa dulo. Kasi, pag hindi yan sagad, either mali ang area or magkakaroon ng defect yung final output nyo. Then, i-make sure nyo din guys na sa left side kayo magbubutas. Left side siya pag nakaharap sa inyo yung documents. So, para maiwasan nyo na mamali kayo guys. So, let's start.
And guys, during binding or pagbubutas na, iwasan nyo yung sobrang makapal kasi mahihirapan na yung machine na i-press siya. So ako, usually, ang nilalagay ko dito is mga 10 pages. So para magaan at hindi pa rin mabigat yung handle niya i-press. So kahit hindi nyo naman yan bilangin guys, i-estimate nyo lang. And guys, i-make sure nyo na kailangan pantay yung paper pag nag-bind na kayo. Sa assembling naman guys, pag nag-a-assemble na kayo or pag mag-a-assemble na kayo, kailangan ang gagamitin yung ring ay yung sukat, yung kapal niya sa documents na gagamitin nyo. Ako, para mas mabilis, ini-estimate ko na lang yan or sinusukat ko siya dito sa spine kung kasya yung ring na yon. So, ito ay makapal. Almost 150 pages ito. And mas kumakapal siya pag may print na. So, ito naman ang aking gagamitin na ring. So, pag-assemble naman guys, yung kanyang spine, yun yung dapat nasa likuran. And then, kailangan yung kanyang suklay.
or kanyang ipit is yun yung kakapit sa mga ngipin ng ating ring. So, i-press mo siya patalikod hanggang sa lumabas yung kanyang mga ngipin at bumukas siya. Dahil yan yung pag-i-insertan natin ng documents. Yan na siya, guys. So, ako, pag nag-a-assemble na ako, inuuna ko yung pinakalikuran para matatapos ako sa pinakaunahan niya. So, dapat nakatalikod siya. So, wag nyo muna, guys, kakalimutan yung kanyang cover, ha. Unahin nyo muna yung cover. Kung paano nyo siya binutasan, kung ano yung angle niya, dapat ganun nyo rin siya i-assemble. And dapat lahat ng kanyang butas ay papasok sa bawat ngipin ng ring bind niya or ng kanyang ring. Then, ganun lang din gagawin nyo, guys, sa documents hanggang sa maabot mo yung pinakaunahan. Tulad nito, guys, iniiwan. Kailangan natin siyang balikan. Yan, guys, meron siyang lock dito, which is yan, yung butas na yan. Diyan nyo ipapasok yung mga ngipin ng ring.